Eto po pag-usapan natin, dito kitang-kita po natin nanghihina na si Boying. Malapit na, malapit na ito si Boying, tingnan po natin. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umunay maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top. Tingnan yung kalokohan to, no? Di ba? Yung NBI nagreklamo. Saan? Sa DOJ. Kaya kanino ba yung control yung DOJ? Di bago naman yung si Boying naging ombudsman, di ba siyang sekretary ng DOJ? Niloloko nyo kami dyan. Sino binibira dito? Si Villanueva at si Revilla. Alam naman natin, matalik na kalaban ng Remulla ang Revilla sa Cavite. Sa katunayan, maikukumpara natin ang Revilla, di umano, sabi sa akin ng mga taga Cavite, maikukumpara ang Cavite na parang si Sara ang Revilla at si Bongbong ang Remulla. Ayaw ng tao sa Cavite dito sa mga Remulla. May totoo ba yan sa mga naririnig ko? Kaya anong ginagawa? Parehas nung ginagawa kay BP Sara. Pinababagsak si BP Sara dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Ganyan din ang ginagawa kay Revilla. Pinababagsak si Revilla dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Hindi kakayanin ng Remulla ang Revilla dyan sa Cavite. Tapos ngayon, ang daming kaso. Samantalang yung mga magnanakaw, tahimik kayo, NBI? Ano nangyayari sa inyo? Sa bagay, hawak ng DOJ dati ni Boying. Nudge Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Ay, ba't ikaw nagsasalita? Salita ka na sa... Hindi, ano yan, tagapagsalita yan eh. Hindi, ako nagtataka lang kasi yung mga ganitong pagkakataon, meron kayong kaibigang epal? Ako meron. Gusto nyo malaman? Sino? Lahat naman tayo may kaibigang epal. Lahat tayo may kaibigang epal, di ba? Pero yung may pagkakataon umepal na nahimik, nakakapagtaka. Parang nakajeta. Hindi nagsasalita. Di ba? Yung epal, bida-bida yan. Pag sa isang grupo, halimbawa, sa isang table, sa isang usapin, kailangan siya lagi bida. Hindi po pwedeng hindi magsasalta. Alam ko nakaka-relate kayo. Lagay niyo yung pangalan ng kaibigan yung epal. Diba si Boying hindi nagsasalta ngayon? Diba? Ganyan din nangyari nung kay Bantag, diba? Tapos kay, araw-araw yan. Araw-araw si Boying. Yang nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, biglang huminto. Tapos nabalita na may sakit. Pero itinatanggi, pero umamin din. Ngayon, ba't di na naman nagsasalita? Boying, relax ka lang. Baka kadidiin mo ng kadidiin sa Revilla, dyan sa Cavite, mauna ka pa. Baka hinuhukay mo yung sarili mong libingan. Kaya kalma ka lang dyan. Hindi mo madadala sa langit yung kapangyarihan mo. Maniwala ka sa akin. SOJ ka dito. Ombudsman ka dito. Pagdating mo sa langit, kung darating ka ron, wala, hindi mo rin pakikinabangan.
in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of or the conduct of bid rigging. Okay, ilagay nyo na yung violation din ni PRRD. Yan din ang tumbok nyo, si Sara din eh. Kasi napabalita na dinalaw nagkita sa ibang bansa si Bong Revilla at saka si BP Sara. So kaya, alam mo naman, pagka namarkahan kang Duterte, guguluhin ang buhay mo. And in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang teng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa Alam mo kaya yung kay Gutesa, yung salaysay, hindi man lang binigyan ng pansin. Kasi sinong mas matimbang ang salaysay? Etong mama na ito o yung kay Gutesa? Kasi yung kay Gutesa, ang itinuturo si Bongbong Marcos at saka si Tambi. Ito, ang tinuturo si Revilla at saka si Villanueva. Halatang-halatang fall guy. Diba? Sino ba talaga ang may kapangyarihan dyan sa flood control? Hindi naman yan maiikot-ikot lang basta-basta. Magpakatotoo na tayo. Hindi naman basta-basta maiikot yan. Posible maiikot. Pero hindi nila basta-basta maiikot yan. Ang may kapangyarihang makapag-ikot talaga yan, yung magpinsan. Si Gutesa, binibit-bit niya mismo yung pera, dinadala sa kanila. Sino ka panipaniwala? Etong mama na ito ay nakinabang sa flood control. So, ibig sabihin, nililigtas niya ang sarili niya. Kasi gusto niyang mapunta dun sa witness protection program. Si Gutesa, walang kasalanan sa Pilipino. Walang kasalanan sa taong bayan, pero nagsalita. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ganyan po kahina ang NBI natin. Wala ba silang confidential funds? Hindi nila naiisip ito. Niligaw nila lahat ang istorya dito kay Bong Revilla. Dito kay Villanueva. Hindi po sa pinagtatanggol natin. Diba? Pero alam naman natin nangyari dun sa mga anak niya eh. Hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineer. Ito, biglang nagbintang lang si Alcantara. Ay, dali magsalita. Pero si Zaldico nagsalita. Kinonfirm yung sinabi ni Gutesa. May pictures. First hand. Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. Totoo naman. Ganyan talaga. Harassment yan. Kasi yan labang Cavite yan.
Tapos may pangarap pa, 'di ba? Binabanggit-banggit din ni John Vic itong kanyang pagtakbo. O posibilidad sa pagkapresidente. 'Di ba? Doon pa lang sabit na itong magkapatid na Rimulya. Ombudsman kapatid mo tas kapatid mong isa tatakbo bilang presidente. Ano 'yan? 'Di ba? Anong karapatan ni Boying? Samantalang yung anak niya nadawit pa nga sa droga. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of you, In short, hindi tatayo sa korte 'yan. Ang problema diyan kasi sa ombudsman Pagka ipinasok na 'yan diyan, tapos ipinasok sa ombudsman, tapos na Sino bang ombudsman? Sec Bernardo, 'Di ba? Ikaw pinanganak na lang kahapon kung di mo naiintindihan yung politikang nangyayari kasi it's very obvious 'Di ba? Mayroon naman kasing malalalim na talagang hindi natin maiintindihan. Pero itong nangyayari dito, gipitan na lang ng gipitan I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. Yun. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kasi kailangan nila yan tulad niyan, nangako si Bongbong Marcos. May mga magpapasko sa kulungan. Maraming magpapasko sa kulungan. Nangyari ba? Hindi rin. Di ba? So, kung magpapakulong na rin lang sila, idadawit na nila yung mga kalaban nila sa politika. Nay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong Ito nakakapagtaka. Simula nung binanggit ni Bongbong Marcos na binabribe daw siya ni Zaldico na hindi na kakansilahin ng passport, hihinto na siya mag-video. Yan po ang sabi ni Bongbong Marcos na sinabi ni Zaldico sa kanya. Bina-blackmail si Bongbong. Isipin mo, presidente, ba-blackmailin mo. Ako hindi naniniwala doon. Pero nakakapagtaka. Simula noon, wala nang bidyong nilabas si Zaldico. Hindi na rin natin alam kung pinatahimik to or inareglo na. Kaya hanggat hindi nila kayang pauwiin to si Zaldico, ako ay mananatili. Yun ang aking paniniwala. Inareglo na to si Zaldico. Dapat mapauwi nyo to. Napakidnap nyo nga si Bongbong ay si PRRD Hindi nyo mapauwi yan. Kailangan yan. Kung hindi, nagkausap na yan. Pinatahimik na si Zaldico. Sige, hindi na kita kakasuhan. Hindi na kita pipilitin, makauwi. Tumahimik ka na. Magpasarap ka na lang dyan kung nasaan ka man. Huwag ka na lang magpakita sa mga Pilipino. Hayahay ka na lang dyan sa hotel mo. Magpa-deliver ka ng tubig kung anong gusto mo. Basta enjoy ka lang dyan sa hotel. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap